So hindi ko alam kung bakit, pero napaka awkward na naman ng kung saan tayo nag-film. Pero maganda yung background. So nasa tabing ilog tayo ngayon. Pero guess what? Ang ganda ng background natin. It's a peaceful and ano ba yung tawag doon? Calm. Napakakalmado ng ilog ngayon. So I think eto yung isa sa mga araw na medyo maganda yung panahon. Hindi man siya ganun kaaraw ngayon, medyo makulimlim. Pero yung weather is, I think, positive 10 degrees Celsius, which is maganda. Hindi ganun kalamig, hindi rin ganun kainit. At the same time, hindi rin siya mahangin. Maririnig mo talaga yung agos ng tubig sa ilog na to. So, mapapansin nyo yung white na yan is, well, snow pa rin. So may tinatawag na seasonal depression dito sa Canada. For example, tuwing winter, madidepress ka talaga eh. So eto yung basic na explanation ko. So tuwing winter, kasi nga walang araw, sobrang lamig sa labas, and then nagkakaroon ka ng somewhat depression dahil nga sa weather na to. Sobrang dark, sobrang gloomy, sobrang lamig. Hindi mo talaga matripan, 'di ba? And then nawawala siya tuwing ayan na ang ganda na ng sikat ng araw, nagbabalik na siya. So tuwing summer, nawawala yung ganung seasonal depression na yun. So minsan hindi mo na lang siya mapapansin kasi nga busy ka rin tuwing winter, nasa work ka, nasa school, and mostly sa mga malalamig na bansa katulad ng Canada, na tuwing winter sobrang dark sa labas, sobrang lamig, yung mind natin medyo nagiging gloomy din siya. So nagiging I guess in a way depressed ng konti dahil sa weather. So ngayong araw na to, maganda yung weather, hindi ganun kahangin, hindi ganun kalamig. So it's a beautiful day para i-appreciate natin yung araw na to. Kung may seasonal depression na tinatawag, ibig bang sabihin nun, meron ding seasonal love na kunwari, from November all the way to March mo lang mahal yung isang tao? Meron din kayang ganun? May in love ka lang ng isang season, after that, mawawala na yung feelings mo sa tao? So in my own opinion, yung ganong klase ng love, I think nag-i-exist eh. Sa dinami-dami ng tao sa mundong to, may iba't ibang klase ng tao sa kung ano man yung gusto nila sa isang relasyon, 'di ba? Tulad niyan, siguro yung duration lang na gusto niya is for 3 months, 4 months, short term lang. Kaya pumasok siya sa isang relasyon. So, feeling ko it exists. Minsan hindi mo rin siya masisisi. Like for example, hindi talaga gusto ng taong to yung commitment, yung long-term na relationship. Siguro mabilis magsawa. Hindi ko alam yung rason, but I think may mga ganito talaga na hindi nila gusto yung pangmatagalang relasyon. Gusto nila yung isang season lang. Ngayon, kung nangyayari nga yun sa mood ng isang tao, sa behavior nila, na pwedeng mag-change sa isang season, paano pa kaya yung pagmamahal din nila? Yung emotional state ng isang tao na maaaring pang ilang buwan ka lang niyang mamahalin and then that's it. Mahal ka lang niya tuwing summer eh. Ngayon, winter na. Wala na. Nagbago na yung feelings niya. Naging cold na yung weather. Naging cold na rin siya. Napaka-unpredictable ng tao. Para din lang siyang weather eh. Minsan, kahit ngayon, sobrang ganda ng temperature, mamaya, bigla na lang uulan. Ayun, kailangan mo as a person na makapag-adapt sa mga ganong klase ng tao. So, dahil nga sa sobrang lamig ng temperature, tapos medyo dark din sa labas, ang hirap din mag-travel, mag-drive, kasi nga may snow, madulas yung daan. So, limited lang yung pwede mong puntahan. At the same time, yun bang sunlight, wala kang masyadong access eh. Sure, maaraw ngayon, pero hindi ganun, kumbaga walang epekto eh, 'di ba? Kasi nga malamig pa rin yung weather, para kang sinasampal ng yelo sa buong katawan mo. So ganun, kaya naiintindihan ko minsan kung bakit may mga nadidepress tuwing winter. Yung tinatawag na seasonal depression, totoo talaga yon. So the way ko siya tignan is, i-enjoy ko na lang yung araw. Sure, malamig ngayon, pero yung pupuntahan kong lugar, medyo fun. Let's say, punta ako sa mall. Diba? At least magiging fun yung experience ko sa araw na to despite na hindi kaganda yung weather. So, tuwing summer, madaming nag-rafting dito sa river na to. At the same time, nagsiswimming din. Well, magandang mag-swimming sa mga rivers dito sa Canada. Lalo na yung mga lake kasi sobrang, yan,
lumabas na yung araw. Nakakaano rin minsan mag-film sa labas. Syempre, may mga tao sa public places and kailangan mong magpatuloy sa kung anumang topic. But anyway, yun yung nakaka-bad trip. Let's say naging kayo after, let's say April, right? So, bakasyon, walang pasok, summer na summer. So, after nyong maging official, nag-date kayo, sobrang sweet nyong dalawa, for whatever reason, kasi itong lalaking to, bigla na lang nagbago yung mood niya after August. So, nag-September na ganyan, hindi na ganun kaklingi sa'yo, nagiging cold na siya for whatever reason. Nakaka-bad trip, no? Mapapaisip ka na lang kung bakit may mga ganong klase ng tao na papasok sa isang relasyon tapos pang short term lang pala. Hindi naman natin mape-predict yung future na tong taong to is aalis din bandang September. Diba? Ilang months lang niya pala. Kahit gawin mo yung best mo para i-keep yung taong to, may ganun talaga Magbabago na lang yung mood nila basta-basta. Kahit na isend mo yung mga pinaka nakakatawang memes, mga relatable na love quotes sa kanya, pwedeng hindi pa rin siya magstay sa'yo. So, nakaka-bad trip talaga. At the same time, alangan namang magbibeg ka na lang always para magstay yung tao. 'Di ba? So, let them go. Kung may gustong umalis, panigurado may mas better na darating. So, minsan, pumapasok yung isang tao sa isang relasyon para lang masabing may jowa siya na magbabagong taon. Baka ganun lang. Gusto lang niyang ma-feel na may girlfriend or boyfriend siya tuwing New Year. Imagine that. And then, after 2 months, yung araw ng mga hearts. Gusto lang niyang may ka-date sa araw na yon. So, after that, wala na siyang inaabangang importante at saka special na araw. So, ibig sabihin nun, hindi ka na niya kailangan. So, may ganun may mga ganong klase ng tao na hindi talaga pang long-term relationship yung goals nila. I-enjoy mo na lang yung life mo. Kung gusto niyang umalis, well, guess what? Ihatid mo na lang. 'Di ba? Saan ba yung bahay niya? So, ganun mo na lang tignan na please nga naging kayo, may history kayo together, and at the same time, baka hindi talaga kayo yung nakatadhana. Pang summer season lang talaga yung relationship nyo. At least nga naging kayo, 'di ba? O kaya na boring lang siya tuwing summer, wala siyang ginagawa sa bahay, so nakipag-relationship siya sa'yo. Ngayon, yung mga short-term relationships, minsan, ito pa yung pinaka, for whatever reason, nandito pa yung pinaka-fun na memories, di ba? Sa kanya mo pa makukuha yung mga magandang memories talaga. And then, may mga relationship din na kahit na 1 year na silang mag-on, ni hindi man lang sila nakapag-bonding talaga. Kumbaga, wala man lang silang memories na fun together. So, in conclusion, may mga short-term relationship na kung saan doon mo pa nakikita talaga or doon mo na-achieve yung great memories kasama yung taong to. Ang masaklap nga lang is, ayun na nga, short-term lang yung relationship na to. At the same time, may mga relationship naman na to the point na nasa 3-4 years na sila na sobrang boring na hindi man lang sila nakakapag-create ng great memories. So, tanggapin mo na lang yung nangyari. May mga ganong klase talaga na hindi nila gusto ng mga long-term relationship, yung mga commitments, ganyan. So, feeling ko, may mga tao pa rin na mas gusto talaga ng long-term. And yun na lang yung hanapin mo next time. Wala akong napulot na something doon. Pero maganda yung seasonal depression na pag-usapan natin kung ano ba yung pwedeng makaapekto sa mood ng isang tao. Pati pala weather is nakakaapekto sa atin. Isa na namang walang kwentang usapan ang ating natapos. Andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, na kung saan ang ganda ng background. I-enjoy natin tong araw. So hanggang sa muli nating walang kwentang usapan. Bye!